Hello guys, isi-share ko lang ito yung actual blackout test para sa emergency generator. Okay. So dito, actual na ginagawa ito, yung pag-load test. Bali, i-open lang natin yung tiebreaker niya. So dalawang tiebreaker ito. Isa dito sa main switchboard at isa doon sa may emergency generator room. So nandito yung pangalawang tiebreaker natin sa emergency switchboard mismo. Kasi yung isang tiebreaker nandun sa main switchboard, so parating dalawa yan. So meron din tayong breaker para doon mismo sa may emergency generator na magsusupply sa emergency switchboard. So magkaiba ito, no? So yung isang breaker na to, bus tiebreaker ito. So isa dito sa emergency switchboard at isa doon sa main switchboard. So, ibig sabihin hindi sila pwede magsabay na mag-energize. So either mag-open yung bus tie at mag-close yung breaker para sa emergency generator, o mag-open yung emergency generator breaker at mag-close yung bus tie breaker. Isa sa mga main reason kung bakit di sila pwedeng kung bakit meron silang interlock, dahil yung emergency generator, alam naman natin na pang emergency supply lang, at tapos wala kang synchronizing panel dito. At pangalawa, mas maliit ito sa main generator. Sa pagbalik naman online, although di ko na na-videohan, so kailangan ng i-switch on lang ito yung bus tie breaker at kusa na mag-open yung breaker para sa emergency generator, and then few seconds papara na rin yung generator mismo. So ginagawa natin ito para matest na rin yung automatic function, start and engage ng emergency generator, at saka yung interlock niya sa bus tie.